Kamakailan lang ay mukhang lumalayo na ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa kanila matapos ibinalitang ikakansila na ng iba't ibang bansa sa Europa ang kanilang mga order na F-35 stealth fighters bilang pagprotesta sa panggigipit sa kanila ni US President Donald Trump, pati na rin ang mga orders para sa mga F-16 multi-role fighters na kapareho ding ino-offer sa Philippine Air Force. Inaasahang daang-daang bilyong dolyar ang mawawala sa US defense companies dahil sa pag-atras ng mga European countries sa pagbili ng US-made weapons at naging eye-opener para sa mga European countries na palakasin ang sarili nilang defense industry. Ngunit kabaliktaran naman ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na kung saan sinasabing mas nagiging maganda pa sa ngayon ang pagsasamahan ng dalawang bansa at nitong mga nakaraang araw lamang ay inanunsyong magpapadala ng karagdagang mga Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas bilang dagdag proteksyon para sa ating bansa. Paniguradong magagalit na naman lalo ang Chinese government dito dahil naging matindi ang kanilang pagprotesta sa naunang Typhoon missile system dahil na rin sa kayang abutin ng missile na ito ang kanilang kalupaan na malaking banta sa seguridad ng China. At sa inilabas na plano ng Philippine Army, mukhang totoo nga na mas napapalapit ngayon ang Pilipinas sa Amerika dahil base sa plano ng Army, marami silang tinatarget bilhin na US-made weapons para sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Kabilang na nga sa pangunahing target ng Philippine Army ay ang palagi nating tinatapik na mga M142 HIMARS na isang klase ng rocket artillery system na tinatarget gamitin ng bansa bilang coastal defense weapon dahil may range ang mga ito na aabot sa 300 kilometers na kayang tamaan ng papalapit na kalaban sa ating territorial waters. Napatunayan na rin sa iba't ibang giyera ang kapabilidad ng HIMARS at sinasabing nasa $20 million ang bawat launcher nito o nasa 1.1 billion pesos na kayang-kaya bilhin ng ating bansa kung gugustuhin ng Philippine government na mabigyan ng pondo. Ang isa pa at bago nating nakita sa kanilang plano ay ang tinatawag na MML o Multi-Mission Launcher na pwedeng maging isang air defense system at pwede din bilang rocket launcher katulad ng sa HIMARS, depende na rin sa paggagamitan ng Philippine Army. Inaasahang gagamitin ito bilang isang air defense system na kung saan may sinasabing range na aabot sa 70 kilometers. Ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon patungkol dito dahil bago pa lang natin nalaman ang naturang weapon system at umaasa din tayong mabibili ito ng bansa. Sinasabing ito ang bersyon ng Iron Dome ng Estados Unidos kaya inaasahang gagamitin ito sa pagprotekta ng ating military base pati na rin mga importanteng armas katulad ng mga anti-ship missiles. Ang kasunod dito ay ang mga Avenger Air Defense System na kung saan kasalukuyan ding ginagamit sa giyera sa Ukraine at napadala na rin sa Pinas para sa balikatan exercise kaya pamilyar na ang ating mga sundalo dito. Kung bibilhin man ito ng Army, ay inaasahang mga second hand na ang mga ito dahil sa ating pagkakaalam ay hindi na gumagawa ng brand new nito ang mga US defense companies. At ang brand new lamang dito ay ang mga missile na kinakarga sa weapon system. Isa lamang itong short range na klase ng air defense system na may range na aabot sa 8 kilometers kaya hindi tayo masyadong interesado dito dahil kailangan natin ng mga long range na air defense system. At ang susunod na nga dito ay ilang beses na rin nating topic sa ibang videos at ito na nga ang National Advanced Surface-to-Air Missile System o NASAMS na nakapagtala ng 100% success rate sa Ukraine at ito ang kinakailangang bilhin ng Pilipinas. May range ang NASAMS na aabot sa 120 kilometers kaya malawak ang kayang protektahan nito na area at nasa 16 na bansa ng operators nito na nagpapatunay sa pagiging epektibo ng air defense system. Bawat isang launcher nito ay sinasabing nasa $25 million o nasa 1.4 billion pesos bawat isa at kaya din bilhin ito ng Philippine Army basta't suportado lang ng Philippine government ang budget para dito.
Maliban sa mga US-made weapons, kasama din sa planong bilhin ng Philippine Army ay ang mga Bayraktar Akinci unmanned aerial vehicles na gawa ng isang Turkish defense company at kasalukuyang nasa serbisyo ng Turkish Armed Forces. Maraming bansa na rin ang gumagamit nito na nasa 13 na sa ngayon at marami pang ibang bansa ang interesado katulad na lang ng Pilipinas na nagpapatunay sa pagiging magandang produkto nito. Ang kinagandahan pa dito ay kayang magdala ng Akinci drone ng iba't ibang missiles at bomba na magiging gamit na gamit sa mga operasyon laban sa lokal na rebelde, hindi katulad sa mga drones na nabili mula sa bansang Israel na tanging pang surveillance missions lamang. Bawat isa nito ay nasa $2 million lamang o nasa 115 million pesos na napakamurang halaga kumpara sa tig $6 million o nasa 345 million pesos na mga Hermes 900 drones mula sa bansang Israel, kaya napakagandang opsyon nito para sa Philippine Army. Marami pang ibang nasa lista ng hindi ko pa nasasabi, ngunit ang importante sa ngayon ay mabigyan ito ng pondo ng administrasyon ni Pangulong Marcos upang hindi lang hanggang plano ang ating hukbong sindatahan.